Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, probinsya ng Apayao idineklarang insurgency-free. 2 patay, 1 sugatan sa pamamaril sa Cotabato. Pagbibitiw ni Attorney Nicholas Kaufman bilang abogado ni FPRRD, inaprubahan ng ICC. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Opisyal nang iginawad sa probinsya ng Apayao ang State of Stable Internal Peace and Security Seal o SSIPS at pagiging insurgency-free nito matapos ang ilang taong kampanya laban sa insurensiya. Sa ginanap na conferment ceremony sa BGV Junior Memorial Sports Center sa bayan ng Luna ngayong araw, Mayo 12, pinangunahan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang formal conferment at unveiling ng SSIPSC. Kasama sina Governor Elias Bulot Jr., Vice Governor Kyle Maria Chelsea Bulot Cunan, Congresswoman Eleanor Bulot Begtang at iba't ibang kinatawan mula sa AFP, PNP, NICA at DILG Cordillera. Tampok din sa programa ang paglagda sa Pledge of Commitment, pagkilala sa mga ahensya at individual na nag-ambag sa kapayapaan at seguridad ng lalawigan at pamamahagi ng tulong sa mga surrenderies sa ilalim ng COPUN o Celebrating Oneness, Progress, and Unrelenting Nationalism. Para sa mga opisyal, mahalagang tagumpay ito sa hangarin ng probinsya na makamit ang pangmatagalang kapayapaan, kaayusan at kaunlara. Patay ang 2 lalaki habang isa pa ang sugatan matapos tambangan ng hindi pa nakikilalang mga armado ang sinasakyan nilang pickup truck sa Purok Santan, Poblasyon 8, Midsayap, Cotabato nitong Lunes ng hapon, Mayo 11. Kinilala ng mga otoridad ang nasawi na si Datu Bots Aguilar Gainal, 54 anyos, at Muhammad Salilama Tula, 43, na mula Cotabato City. Sugatan naman si alias Giamad, 32, residente ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ligtas naman ang 17 taong gulang na anak ni Gaina. Batay sa paunang investigasyon ng Midsayap Municipal Police Station, sakay ang mga biktima ng puting Nissan Navara nang harangin at pagbabarilin ng mga sospek na sakay ng motorsiklo. Dahil sa tindi ng pamamaril, nawala na umano ng kontrol ang driver dahilan upang mahulog ang sasakyan sa irrigation canal sa gilid ng kalsada. Patuloy ang hot pursuit operation at investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo at pagkakakilanlan ng mga salari. Pinagbigyan ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC ang hiling ni British-Israeli lawyer Attorney Nicholas Kaufman na umatras bilang lead legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinakaharap nitong kasong crimes against humanity. Sa 5 pahinang desisyon na inilabas noong Lunes, sinabi ng korte na walang magiging abala o pinsala sa proseso kung papayagan ang pag-atras ni Kaufman. Nauna nang naghain ng kahilingan si Kaufman noong Mayo 8 matapos umanong piliin ni Duterte na kumuha ng bagong abogado. Ayon sa kanya, handa na rin agad humawak sa kaso ang kapalit niyang counsel at makadalo sa susunod na status conference sa Mayo 27. Hindi pa isinasa publiko ang pagkakakilanlan ng bagong abogado ng dating Pangulo. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.